Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-22 sa buwan ng Oktubre, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na nandito ngayon sa Philcoa, Quezon City. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula po sa Temple, Texas para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Marie, magandang umaga. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Naniniwala si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na makatutulong ang public access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista para maibalik ang tiwala ng publiko sa Kongreso. Handaan niya siyang maglabas ng SALN kahit wala pang binababang polisiya ang liderato ng Kamara kaugnay nito. Naniniwala naman ang House official na kailangan pa rin magtakda ng polisiya sa pagsasapubliko ng SALN ng mga kongresista sa gitna ng suliranin sa fake news at misinformation. And it's also one way of regaining the trust of the people. Sa totoo lang, napakasakit nung parang yung isang institusyon where you belong, just because of the actions of a few, madidemonize, no? Hataw Balita ngayon. Iniimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICIs sa Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na dumalo sa pagdinig ng komisyon ngayong araw, October 22. Kaugnay pa rin ito sa investigasyong ginagawa kaugnay sa flood control projects anomaly. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka, nais nilang matanong ang DTI Secretary tungkol sa sistema o trabaho ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB pagdating sa mga contractor sa bansa. Kasama sa hinihingi ng komisyon sa DTI ang registration records ng mga contractor na posibleng sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. We wanted to invite her to shed light on the systems and procedure with regard to the accreditation of contractors, no? Yung kanyang systems and processes with regard to in connection with the function of the PCAB, paano sila nag-accredit, at the same time ano ang composition nito, no? Hataw Balita ngayon. Hindi sang-ayon si Senator J.V. Ejercito na ilagay lahat sa ayuda ang tatapyasing pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sana sa flood control projects. Ito'y dahil umano sa impormasyong nababawasan ang ayudang natatanggap ng mga benepisyaryo ng iba't ibang programang pamamahagi ng ayuda ng gobyerno. Maganda rin anya na mailagay sa ibang mga proyekto ng pamahalaan ang tatapyasing pondo sa DPWH. Sabi ng Pangulo, yung mga flood control budget, idalagay na lang sa ayuda lahat. Pero ako po sana, wag naman ho sana lahat sa ayuda. Kasi wala hong returns to. And sa akin, kung sakali, sana a portion of it will be used still for infrastructure. Kung hindi man sa DPWH, pwedeng sa DOTR, halimbawa, para makahabol din yung ating infrastructure under DOTR naman. So at least meron itong balik sa ekonomiya, no? Yun ang proposal ko kung sakasakali. Hataw Balita ngayon. Formal nang na-turn over ng Land Transportation Office sa Bureau of Customs kahapon ang nakumpiskang Lamborghini sa isang Korean national sa bahagi ng BGC Taguig City noong nakaraang linggo.
Ayon sa LTO, nadiskubre na kahit matagal na itong may plaka, ay hindi ito ikinakabit ng may-ari at wala ring lisensya ang driver nito. Inaalam na rin ng LTO at BOC kung paano ito naipasok sa bansa. Nabili umano ang mamahaling sasakyan sa car dealer na kapareho ng pinagmulan ng mga sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Discaya. Eventually, kagaya ng mga ibang smuggled cars, ito ay papasok doon sa seizure proceedings din namin. At kung meron pagkakamali, again, ang mga tao ng BOC, masasama yan sa ating iimbestigahan. Kasabay na ito ng mga iba pang mga sasakyan. Mukhang sinadyang linlangin, ma'am. Kasi unang-una, doon po sa aming sa system po ng LTO, yun pong mga papeles na from Bureau of Customs nakalagay invalid. So pag invalid, maraming pong pwedeng tingnan yan, maaring may maling prosesong ginawa. Hataw Balita ngayon. Nasa 600 billion pesos umano ang nawala sa gobyerno sa nakalipas na 15 taon dahil sa inordinate delay o labis na pagkaantala ng mga kaso ayon kay Ombudsman Crispin Remulla. Ang nasabing halaga ay mga pera na hindi nahabol ng gobyerno dahil sa mga natalong kaso at delaying tactics ng mga abogado. Gayunpaman, kukumpirmahin pa ni Ombudsman Remulla ang naturang halaga. I got word that the government lost close to 600 billion pesos in cases because of inordinate delay. And I'm reviewing that. I will see if that is true. If that is true, we will quantify the losses of government. Hataw Balita ngayon. Maring pinabulaanan ni Senator Bongo na pinaburan niya ang kamag-anak sa pagbibigay ng infrastructure projects ng gobyerno. Anya, nang naging special advisor siya noong Duterte administration, hindi kailanman tumapak sa palasyo ang sinuman sa kanyang mga kamag-anak. Gate ng senador, wala na sa kapangyarihan niya kung mga negosyante ang kanyang pamilya. Ngunit, hindi niya kailanman ginamit ang kanyang posisyon sa gobyerno para sa pansariling interes. Kahapon, patong-patong na reklamong paglabag sa Plunder Law, Anti-Graft Corrupt Practices Act at Code of Conduct for Public Officials ang isinampa ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Senator Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil umano ito sa nasa 200 o katumbas ng higit kumulang 7 bilyong halaga ng mga government infrastructure project contracts na ibinigay sa CLTG at Alfredo Builders. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observed delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Hataw Balita ngayon. Opisyal na ang bubuksan ng Office of the Ombudsman ang preliminary investigation sa flood control scandal sa Huwebes. Ayon kay Ombudsman Crispin Boyeng Remulla, mayroon 10 araw ang mga individual na bibigyan ng sampina para makapagbigay ng kanilang counter-affidavit o sagutin ang mga reklamong pinupukol sa kanila. Hindi naman tatagal ng 2 buwan o 60 days ang gagawing preliminary investigation. We are composing the teams already at by Thursday, we will start the preliminary investigation of the cases, the flood control cases filed by the DOJ and the other cases filed by Secretary Dizon and the ICI. Umpisahan na natin yan. Hataw Balita ngayon. Iginit ng grupong Puso ng NAIA na binubuo ng grupo ng Samahan ng Manggagawa sa Paliparan, Bukluran ng Manggagawang Pilipino at ilan pang non-government organization na mayroon irregularidad sa pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA.
Umapila ang grupo na isama na rin sana ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang umano'y mga nakikitang palatandaan ng irregularidad sa naging deal na modernization ng NAIA sa San Miguel lead operator na New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Iginit ng grupo na hindi umano natupad ng NNIC at Manila International Airport Authority ang bahagi ng public-private partnership contract na nagsasaad ng pagkuha ng independent consultant na magtitiyak ng transparency at maayos na pangangasiwa sa proyekto. Maglalabas pa lang ng opisyal na pahayag ang NNIC kaugnay ng usapin. Noong pong ginawa itong kontrata na to, dapat po ayon sa PPP guideline, meron pong tinatawag na consultation. Hindi po ginawa iyon. Meron pong tinatawag na transition plan. Wala po silang nilabas na gano'n. At bakit? Kung kailan nag-take over ang NNIC, saka lumabas yung bagong rates. Sobrang taas. Bakit kung sadyang kailangan ng NIA na i-increase ang rate, bakit hindi noong araw? Hataw Balita ngayon. Natuklasan ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na underutilized ang 3 proyekto sa loob ng LTO compound dahil kulang sa mga gamit. Una rito ay ang IT Hub Buildings, pangalawa ang Road Safety Interactive Center Building na parehong halos tig-500 milyong piso ang halaga. Ang pangatlo ay ang Central Command Center na may halagang 900 million pesos o katumbas ng halos 1 bilyong piso. Kung susumahin ang 3 proyekto, aabot ang halaga ng mga ito sa halos 2 bilyong piso. Na-discover na ang mga proyekto ay ginawa ng joint venture contractor na LDLA Marketing and Trading Incorporated at SunWest's Construction and Development Corporation na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zalde Co. Yun nga po, unutilized, may malabong COA findings. Hindi na po siya, supposed to be, buong Pilipinas po yan, 946 million. Hindi po siya gumagana Nung turn over sa amin, walang information kung ano yung bakit hindi gumagana. Wala po Hataw Balita ngayon. Naniniwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaking tulong at mapapabilis ang pila sa mga toll gate ang implementasyon ng isang RFID o Radio Frequency Identification Sticker para sa lahat ng expressways sa Luzon. Kahapon, mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng RFID o RFID, All Tollways sa ilalim ng Toll Collection System Interoperability Project. Isang RFID o RFID provider na lamang ang gagamitin para sa mas maginhawa at walang abalang pagdaan sa alingmang toll plaza tulad ng North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, Subic-Clark, Tarlac Expressway, Cavite-Laguna Expressway at iba pa. Kailangan na lamang mamili ang mga motorista kung auto-sweep o isa-trip ang gagamiting RFID o RFID. Malinaw ang layunin nito, mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga tollgate. At totoo naman, malaki ang tulong nito. Ngunit hindi natin may kaila ang nagdudulot din ng 2 RFID systems na kalituhan. Kapag dumaan ka ng Skyway o T-Plex, auto-sweep ang gagamitin mo. Kapag naman NLEX o EasyTex, EasyTrip naman. Ibig sabihin, 2 card, 2 account, 2 load sa bawat biyahe. Minsan pa, nalagyan mo ng load yung NLEX, kaso nalimutan mo yung T-Plex. Resulta, pipila ka sa bayaran. Sayang sa oras, bawas sa oras na para sana sa pasyal, sa bonding sa pamilya at sa trabaho. Hataw Balita ngayon.
Tinapos na kahapon ng panel of prosecutors ng Department of Justice sa DOJ ang preliminary investigation sa mga reklamo tulad ng kidnapping with serious illegal detention at multiple murder laban sa mahigit 60 akusado. Kabilang narito ang negosyanteng si Atong Ang, celebrity na si Gretchen Barreto at ang whistleblower na si Julie Patidongan. Ayon sa head ng panel na si Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit, sinabi ng mga complainant na hindi na sila maghahain ng sagot sa counter-affidavit o kontrasalaysay ng mga reklamo. Dagdag pa nito, karamihan sa mga inareklamo tulad ni Naang at Barreto ay may counter-affidavit. Submitted for resolution na o hihintayin na lamang ang desisyon sa mga reklamo kaugnay ng missing sa Bongeros. Maaring i-dismiss ang reklamo o kaya ay may probable cause o batayan upang iakyat at may isampa sa korte ang kaso. We'll try to resolve the case as soon as possible within the period provided by the rules. So right now, wala pang specific date when are we going to issue the resolution for this case. Because there are a lot of documents submitted attached to the counter-affidavits of the respondents. The evidences submitted do not have enough credibility, enough to establish what's called the quantum of evidence for prima facie case. Naniniwala kami sa integridad, sa probity, sa uprightness ng Department of Justice, ng panel ng prosecutors, that they will uphold the rule of law. Mag-aantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro makakamit na ang hustisya ng mga pamilya na nawawalan. Hataw Balita ngayon! Pareho umano ang pattern na ginagamit ng Chinese Communist Party at ng ilang individual sa bansa na naisirain ang reputasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa Asia ng West Philippine Sea, kung ang China ay nagpapakalat ng maling impormasyon gaya ng pag-angkin sa teritoryo ng Pilipinas at ang pinakabagong pagdeklara ng Nature Reserve sa Baho de Masinloc, ganito rin ang estratehiyang ginagamit ng ilang individual sa bansa. Inihalimbawa ni Trinidad ang tangkang paggamit sa mga retiradong opisyal ng militar at uniform personnel upang siraan ng Armed Forces of the Philippines. The Chinese Communist Party uses this information or malign influence to advance their illegal claims in the West Philippine Sea. This includes the 9-dash line, the Chinese Coast Guard law, the recent pronouncement on a nature reserve, and the other false narratives. In the domestic scene, the same tool is used by certain persons or groups to discredit the AFP and to erode social cohesion. Hataw Balita ngayon! Kulang pa sa modernization ng sugar milling o paggawa ng asukal sa bansa para makasabay sa world standard. Ayon kay Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Azcona, sa ngayon nagiging mabilis lang ang modernization ng sugar milling sa mga lugar na mataas ang kompetisyon sa industriya ng asukal gaya ng Negros Occidental at Negros Oriental. Ayon kay Azcuna, isa sa mungkahi nila ang pagkakaroon ng amyenda sa Sugarcane Industry Development Act of 2015 o SIDA Law upang matulungan ang mga lokal na magsasaka ng tubo. Nais ng ahensya na may sama sa mga mabibigyan ng tulong ng gobyerno ang mga sugar mills and refineries. Layo nito na makapagbigay ng financial support ng SRA sa pagbili ng mga equipment o pasilidad upang mas mapataas ang produksyon ng paggawa ng asukal sa bansa habang bababa naman ang production costs ng mga magtutubo. Malayo pa po tayo sa world standard po sa efficiency ng sugar mills. And if maayos natin to po, ang laking tulong to sa magsasaka natin. Yung capacity to produce Butler's grain refined sugar po sa Pilipinas ay talagang kulang.
kahit po kompleto na po tayo sa raw sugar, pinaganda na natin yung production, self-sufficient na talaga sana, kulang po yung refineries natin para mag-produce ng Butler's Grade. So ito po ay one of our tasks, no, sa ngayon. Ipapasok namin to sa SIDA amendments. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peneranda mula naman po sa Temple, Texas. Marie, magandang umaga. Yes, Annie, magandang umaga at sa ating mga kasambahay. Ipagbabawal na simula Enero 2026 ang pagrenta ng mga electric scooter o e-scooter sa Prague. Ito ay kasunod ng mga ulat ng kaguluhan at abalang dulot ng mga ito sa mga pampublikong kalsada at daanan ng lungsod. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Magpapatupad ang pamahalaang lungsod ng Prague ng tuluyang pagbabawal sa mga electric scooter rental simula Enero 2026 matapos aprobahan ng mga konsehal ang bagong regulasyon sa mga shared transport services. Ayon kay National Pirate Party Chairman Zdeněk Reed na Deputy Mayor rin ng transportasyon sa lungsod, layon ng hakbang na ito na linisin ang mga pampublikong daanan mula sa magulong paggamit ng e-scooters. Dagdag pa niya, kadalasang ginagamit ng mga turista ang e-scooter sa city center na nagdudulot ng panganib at kaguluhan sa mga daan at pedestrian zones. Bagaman mananatiling pinapayagan ang mga bisikletang dipedal at electric, hindi naman isinama ang e-scooter sa ilalim ng bagong patakaran, patunay ng tuluyang pagtatapos ng mga rental service nito sa lungsod. Ang desisyong ito ng Prague ay kasunod ng ginawang hakbang ng ilang mga lungsod sa Europa gaya ng Paris at Madrid na tuluyang ipinagbawal ang e-scooter rentals. At habang ang Italia ay nagpatupad ng mahigpit na safety rules sa paggamit ng mga e-scooter, pinagbawalan naman sa Finland na makagamit nito ang mga 15 taong gulang pababa. Ipinahayag din ng mga opisyal ng Prague na tumugon sila sa mga reklamo ng mga residente hinggil sa panganib at sagabal na dulot ng mga e-scooter sa mga daanan at mga paradahan ng sasakyan. Nais din ng lungsod na palawakin ang paggamit ng mga shared bike na may mas mababang insidente ng aksidente kumpara sa mga e-scooter. Nagpahayag naman ng panghihinayang sa naging desisyon ng lungsod ang kumpanyang Lime, isa sa pinakamalaking operator ng e-scooters sa Prague. Ayon sa direktor nito na si Václav Peter, maaaring gumana at makatulong ang mga scooter kung magkakaroon ng maayos na dialogo ang mga operator at opisyal ng lungsod ukol sa tamang paggamit nito. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Nakararanas naman ngayon ng nutrition crisis ang Samoa. Ayon sa Ministry of Agriculture ng Samoa at ng United Nations World Food Program o WFP. Ito ay dahil sa pagtaas ng mga bilihin at limitadong pagkakaroon ng masustansyang pagkain sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Ipinahayag ng Ministry of Agriculture ng Samoa at ng United Nations World Food Program o WFP na mahigit 40% ng Samoan households ang walang kakayahang makabili ng mga masusustansyang pagkain. Bunsod ito ng mataas na bilihin at limitadong supply ng masusustansyang pagkain na nagreresulta ng paglipat ng mga mamimili sa imported at ultra-processed foods. Bagamat kadalasang kulang ang mga ito ng mga sustansya na mahalaga sa kalusugan. Ayon sa pag-aaral, ang halaga ng masustansyang pagkain para sa isang pamilyang may 6 na miyembro sa Samoa ay mahigit 4 na beses kaysa sa halaga ng simpleng pagkain na nagbibigay lang ng enerhiya. Sa rekomendasyon ni Samoa Ministry of Agriculture Chief Executive Dr. Seuseo Joseph Tuati at ang WFP's Pacific Office Country Director Alpha Ba, binigyang diin nilang gawing mas abot kaya at accessible ang masusustansyang pagkain. Suhestyon din ng mga ito ang pagpopromote ng masustansyang pagkain sa mga school meal program at paghingi ng tulong sa mga komunidad hinggil sa pagpaparami ng masustansyang local produced products.
Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Patuloy na tumataas ang cost of housing sa Canada. Bunsod nito, ilang mga hakbang ang isusulong ng gobyerno ng Canada para sa abot-kayang pabahay. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano, live. Hello Oraline, kumusta na kayo dyan? Bakit ba nahaharap sa housing affordability crisis ngayon ang Canada? Good afternoon, Marie. Nahaharap sa housing crisis ang Canada dahil hindi sapat ang bilang ng mga bahay at rental units sa bansa upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng demand sa pabahay. Ilan sa tinutukoy ng mga dahilan ng pagtaas ng housing costs ay ang pagtaas ng bilang ng population. Ayon kay Federal Housing Minister Gregor Robertson, kailangang bumaba ang average na presyo ng pabahay sa Canada upang maibalik ang affordability nito. Kaya naman ilang mga hakbang isusulong ng gobyerno ng Canada upang matugunan ang kinakaharap na krisis sa pabahay. Kabilang narito ang Bill C-4 na nagbibigay ng hanggang $50,000 na federal tax relief para sa mga first-time buyers ng mga bahay na nagkakahalaga ng $1 million o mahigit pa. Samantala, ayon sa datos noong 2021, kailangan ng mga Canadian ng 17 taon upang makaipon para sa 20% down payment kumpara sa 7 taon noong 2001. At umaabot pa ito sa 27 years sa mga syudad katulad ng Vancouver at Toronto. Balik sa'yo, Marie. Yes, Oraline, alam ko, no, isa sa pinakamataas na housing prices diyan naman sa lugar nyo sa Toronto. At dito naman sa Austin Metro, maabot yan ng mga 300 to 400,000, mga 3 to 4 bedrooms ang bentahan dito ng mga bahay. Pero diyan, Oraline, magkano na ba ang average price ng bahay sa Canada? Oo, Maria, no? Specifically dito sa City of Toronto, Canada, one of the highest cost of living ng mga cities dito sa Canada. Ang average presyo ng bahay ay nasa 1 million Canadian dollars or nakakahalagang 41 million pesos. Katulad ng average price ng detached home, katulad ng nasa likuran ko, nasa 1.36 million dollars. In comparison naman, yung mga condominium apartments, Marie, ay nakakahalagang 655,000 on average or nasa 27 million pesos. Marie? Oraline, kahit na i-convert ko pa sa dollar, talagang ibang klase rin ang taas ng pabahay dyan sa Canada nga naman. At makikibalita pa rin kami, Oraline. Salamat, Oraline Quijano, mula naman sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon! Hiniling ng Estado ng Illinois at ng lungsod ng Chicago sa Korte Suprema na tiyaking hindi maaalis ang harang na pumipigil sa pag-deploy ng National Guard sa Chicago. Taliwas ito sa isinusulong ng federal government na tanggalin ang utos ng mababang korte. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Sa isang maikling dokumento na inihain noong Lunes sa Supreme Court, iginiit ng Estado ng Illinois, partikular ang lungsod ng Chicago, na dapat ituloy ang pagtanggi sa panghihikayat ng Trump administration na salungatin ang utos ng mababang korte. Ayon sa mga abogado, nananatiling may control ang state authorities at local police sa paghandle sa mga isolated na protesta sa Illinois. Walaan nilang matibay na ebidensya na magsasabing hindi ganoon ang nangyayari sa naturang estado. Habang 3 araw na lamang ang natitira bago magwakas ang temporary restraining order na inilabas ng lower court, hinimok ni Illinois Attorney General Kwame Raoul ang korte na sundin ang konklusyon ng 2 mababang korte. Magkakaroon ng irreparable harm ang Illinois kung babaguhin ang utos at hindi sapat ang dahilan ng Trump administration para kunin ang control ng National Guard sa Chicago. Ang kasalukuyang arrangement ay nagtataguyod ng balanseng kapangyarihan sa pagitan ng estado at federal na pamahalaan. Itinataguyod ng dokumento na ang federal
federal na pamahalaan ay maaaring tawagin ang milisya para sa partikular na layunin at sa partikular na panahon, at ang kasalukuyang patakaran ay nagbibigay ng angkop na malasakit habang nagpapatuloy ang kaso sa korte. Nagmamasid naman ang publiko sakaling manatili ang status quo o kung papayagan ng korte na baguhin ang dynamics ng federalisasyon at posibleng deployment sa National Guard. Kath Caryado, humahataw sa Balita Ngayon. Magkakaroon ng pagtitipon ang mga Pilipino sa Qatar sa October 24 bilang paggunita sa Breast Cancer Awareness Month. Samantala, isasagawa naman sa November 2 ang Philippine-Japan Cultural Concert sa Tokyo City. Ito ang humahataw na balita ni Lian Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa Qatar sa isang pagtitipon bilang pagdiriwang ng Breast Cancer Awareness Month. Gaganapin ito sa October 24 alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa Social Hall ng Philippine Embassy sa Qatar. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PHInQatar. Magsasagawa naman ng mobile consular services sa Tabuk, Saudi Arabia mula October 24 to 25 sa Mena Hotel sa Tabuk. Ilan sa mga serbisyo yung pagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport at travel document application, consolidation of documents, civil registration at iba pa. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Jeddah sa facebook.com/PHLinJeddah. Inaanyayahan naman ang mga Filipino sa Canada sa book launch ng The Harvest Picnic na children's book tungkol sa mga tradisyon ng indigenous people sa Philippines at Canada. Gaganapin ito sa October 30 alas 4 hanggang alas 6 ng gabi sa Ottawa Public Library sa Main Branch 120 Metcalfe Street sa Ottawa. Lynn Perez, humahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Temple, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Mga kasambahay, magandang umaga. Annie? Alamin muna natin po ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, October 22. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang araw, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita po yan sa layong 370 kilometers. Hilagang silangan ho yan ng Itbayat, Batanes. So nasa extreme northern Luzon po ito. At sa kasalukuyan, yung kanyang kaulapan ay hindi pa po nakakarating sa anumang bahagi ng Batanes area. So wala pa po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating landmass. Gayunpaman, base sa ating latest analysis ay high chance na po ito o mataas na ang chance ang mabuo bilang isang bagyo within the next 24 hours. At sakali pong mabuo ito bilang isang bagyo ay bibigyan po ito natin ng local name na Bagyong Salome. Sa ating pagtaya, generally southwestward ang kanyang magiging movement. So sa mga susunod na oras ay patimog kanluran ang kanyang magiging pagkilos at may tsansa po o mataas ang tsansa na ngayong gabi o kaya naman ay bukas na madaling araw ay lalapit o kaya naman ay magla-landfall dito sa Batanes area. And then afterwards, continue po ang kanyang southwestward movement at lalapit po muli dito sa area po ng Ilocos Norte. Pero paalala na rin po natin sa ating mga kababayan na mag-antabay pa rin po sa magiging update ng Pag-asa, especially kapag naging bagyo na po ito. Dahil sa ngayon ay mataas pa po ang uncertainty nitong weather disturbance dahil nga sa meron po tayong malakas na northeasterly wind flow. So isa po ito sa mga factor na nakakaapekto sa overall uncertainty nitong weather disturbance na ito. So mag-antabay po tayo sa magiging update ng Pag-asa ukol dito sa low pressure area, lalong-lalo na po pag naging bagyo na po ito.
Sa kasalukuyan, yung Intertropical Convergence Zone ay nakakaapekto rin sa Mindanao at nagdudulot ito ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Yung easterlies nakakaapekto din dito sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, habang meron din tayong northeasterly wind flow o yung hangin na nanggagaling sa hilagang silangan, nakakaapekto yan sa extreme northern Luzon. Update naman din ho dito sa dating si Bagyong Ramil na ngayon ay nasa labas na nga po ng ating area of responsibility. Huling nakita ang sentro nito sa layong 970 kilometers kanluran ng Northern Luzon. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour near the center at agustness na 115 kilometers per hour. Kaya't sa kasalukuyan ay nasa severe tropical storm category pa rin ito at southwestward pa rin ang kanyang movement at 10 kilometers per hour. Pero ang magandang balita naman, wala naman na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Sa pagtayo ng ating panahon, sa araw na ito, magiging mataas pa rin yung tsansa ng isolated light rains dito sa Batanes, dulot nga po ng northeasterly wind flow. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, ay posible pa rin ang mga isolated o mga pulo-pulong panandali ang pag-ulan due to mga localized thunderstorms at dahil din sa easterlies, lalong-lalo na po dito sa silangang bahagi ng bansa. So generally sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at hindi pa rin natin inaalis ang tsansa ng mga panandali ang pagbuhos ng ulan. Samantala, dito nga po sa Mindanao, halos buong Mindanao, kasama po dyan ang Southern Leyte, ang Bohol, Cebu at ang Siquijor, mataas ang tsansang maging maulan o maulap ang panahon na mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan sa ngayon dahil sa prevailing na Intertropical Convergence Zone o ITZZ po doon sa lugar. So sa mga kababayan natin doon, saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan at mag-ingat na rin ho sa mga posibilidad ng mga localized flooding, especially sa mga low-lying areas. Sa natitirang bahagi ng bansa, so that's the rest of Visayas, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at posible pa rin ho yung mga panagdali ang pagbuhos ng ulan due to easterlies and localized thunderstorms. So sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius, 26 to 31 sa Cebu, gayon din sa Iloilo, habang sa Cagayan de Oro ay 24 to 29 degrees Celsius. Sa Davao, 26 to 32 degrees Celsius, 24 to 32 degrees Celsius naman po sa Zamboanga City, habang sa Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius, gayon din sa Kalayaan Islands. Paalala natin sa ating mga kababayang mangingisda, meron po tayong gale warning ngayon na nakataas sa Batanes Province. Ibig sabihin, maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan doon. So, ingat po doble ingat ang ating abiso sa mga mandaragat doon, lalong-lalo na ho yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. As much as possible ay hindi po natin ina-advise na pumalaot yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat pag meron po tayong nakataas na gale warning. At napanood po natin ang update mula naman po kay Pag-asa Weather Specialist Loredine de la Cruz, Galicia. Loredine, magandang umaga. Salamat po sa Diyos. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nasabat ng Western Naval Command ang tinatayang 19.2 million pesos na halaga ng hinihinalang high-grade marijuana kush sa bahagi ng West Philippine Sea. Batay sa ulat ng Maritime CAFGU Active Auxiliary Unit West, nadiskubre ang mga plastic bag na palutang-lutang malapit sa Sabina Shoal noong October 17. Nakasaad kaagad namang nagsagawa ng search and retrieval operation ang Naval Task Force 41 gamit ng BRP Lolenato Toong, kung saan nakuha ang 32 clear at black plastic bags na may kamuang bigat na 16 o 16 na kilo. Matapos ang pagkaka-recover, isinuko ng Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police ang mga nasabat na droga sa PIDEA Palawan Provincial Office para sa tamang disposisyon. Kasalukuyang sinasagawa ng PIDEA ang evaluation, field testing at inventory ng mga kumpiskadong droga.
Tiniyak ng mga otoridad na patuloy nilang palalakasin ang operasyon laban sa iligal na droga, lalo na sa mga sensitibo at malalayong bahagi ng West Philippine Sea upang mapanatili ang seguridad ng bansa. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, mahigit 200 individual sa lalawigan ng Catanduanes ang tumanggap ng tulong pinansyal mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay bahagi ng Sustainable Livelihood Program na layunin makatulong na paunlarin ang kabuhayan at ekonomiya ng bawat komunidad. Si Dan Hersalia, humahataw. Namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng tulong pinansyal sa 278 mamamayan ng Catanduanes nitong Lunes, Oktubre 20, 2025 sa Capitol Dome. Bahagi ito ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD na may kabuuang halagang 4,285,000. Layunin ng programa na tulungan ang mga benepisyaryo na mapaunlad ang kanilang kabuhayan at makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng kanilang komunidad. Paalala ng DSWD, hindi dapat hatiin, ipautang o gamitin sa pang-araw-araw na gastusin ang natanggap na grant. Mahigpit din na ipinagbabawal ang paggamit nito sa sugal, alak at iba pang bisyo. Layunin nito na masiguro na ang pinansyal na tulong ay magagamit sa tamang paraan sa pagpapalago ng kabuhayan ng mga benepisyaryo. Dan Hersalia, humahataw sa balita ngayon. Matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Siargao Island, nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaang lokal upang masiguro ang kaligtasan at maibalik sa normal ang mga paaralan sa gusaling apektado. Si MJ Vasquez, humahataw. Nagpapatuloy ang pagsusuri at pagkukumpuni sa mga napinsalang silid-aralan at gusali sa Siargao Island matapos ang 6.2 magnitude na lindol. Ayon sa lokal na pamahalaan, ligtas nang magpatuloy ang mga klase at trabaho sa lahat ng antas. Samantala ang mga silid-aralan na may bitak o pinsala ay pansamantalang hindi ginagamit habang inaayos. Nakahanda na rin ang mga evacuation sites para sa mga pamilyang naapektuhan. Patuloy naman ang pagbibigay ng tulong at mahigpit na pagmamatsyag ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng residente. Nagpapaalala rin sa publiko na manatiling alerto sa mga posibleng aftershocks at i-report agad sa MDRRMO ang anumang bitak o pinsala na mapapansin sa bahay. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Tuloy-tuloy ang rehabilitation sa Davao Oriental matapos ang matinding pinsala ng malakas na lindol. Naglaan na ng pondo ang probinsya para sa mga pamilyang nasira ang tahanan at patuloy ang panawagan ng tulong at donasyon ng construction materials. Si Gladys Tuabi, humahataw. Naglaan ng tig 10,000 piso ang pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental para sa mga pamilyang tuluyang nasira ang bahay matapos ang malakas na lindol. Batay sa pinakabagong tala, nasa 16,800 ang nasirang bahay at 1,045 ang itinuring na totally damaged. Ang 10,000 pesos sa totally, gamay ra gyud na kaayo. Ug ikaw nagubaan og panimalay. Mao nga naning kamot ang mag-negotiate sa uban nga mga funding institution sama sa disod nga ni-commit sa ato nga mohatag og kantidad 30,000 para sa totally. Ba't kinahanglan matag munisipyo muhimo sila og specific request no ngadto sa maong ahensya. Sa naganap na lindol, 202,070 families ang naapektuhan sa iba't ibang bayan ng Davao Oriental. Patuloy ang panawagan ng probinsya ng tulong at donasyon lalo na ng mga construction materials para sa mga nawalan ng tirahan. Ang atong probinsya ng pagkamahalan,
Dilabay nga semana, nagkahinata og 10,000 pesos sa totally damage. No? So ato nang ginaapod-apod ug unsa may mga hinabang nga diapod. Ug aduna pa po yung mga probinsya, syudad nga nakikoordinate nato. Nanawag nga buot mupaabot sa ilang hinabang. Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng probinsya para sa karagdagang tulong mula sa iba't ibang ahensya. Ayon sa provincial government, nakipag-ugnayan na sila sa DSWD at DOLE para sa posibleng pinansyal na tulong sa mga nawala ng tirahan. Patuloy ring isinasagawa ang assessment ng mga nasirang bahay sa tulong ng mga social worker at barangay officials. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Gladys Tuwabi. Maraming salamat po. Ayan. It's 5:52. Adet, thank you very much. May time pa mag-shout out. Shout out natin yung ilang mga kababayan natin. Ayan. Dalisay Tafoya. Kasama din sa binabati natin. Rosita Bercom. Maraming salamat po. At of course, nanunood, nakikinig. Ito, Alex Lopez. Thank you. Ito naman, good morning po sa inyo. Everyday viewer here habang nasa work sa Tayuman. Maganda at maayos ang balita, makabuluhan. Thank you very much. Sabi pa niya dito, may daily word of God pa. Very nice. Sabi ni Mr. Jefferson Solano. Salamat po. Maraming salamat. At hindi ba namin mabasa ang lahat po na nagpaparating ng kanilang pagbate mula sa aming puso. Maraming salamat po. At ugaliin niyo pong sumubaybay, makinig ng mga balita dito po sa UNTV at iba't ibang mga programa. And sa ating mga kasama dito sa RMB, narito si Alex Montesa, kasama si Jose Ibanez, and of course kasama natin si Domeng Regalado and Paraon, Brad Jobert. Thank you so much. Diyan naman sa studio, nariyan ang mga kasama natin. Of course, nariyan si Raprap, si JC, and kasama din natin ang mga kasama sa IT department. Of course, nariyan si Chrislyn, nariyan din si Adrian, Arian. Thank you very much. Ayan, si JB. Thank you po. JC and JB and then Justin. Thank you. Si Belinda. Jen. Thank you po. At syempre sa aming Radyo La Verdad, nariyan si Arian. Tama ba? Si Ian. Kasama po si Kenneth and Carl. At Aljan Luzano. Of course, antabay na po kayo mga kasambahay. Ang mga kasama naman natin sa Good Morning Kuya, nariyan si Ana, si Grace Casin, na yan. Mga kasama natin si Lamon, si George, si Bardalosa. Ang mga nakikinig sa lugar naman ni amigo Sherwin Colobong, ang kanyang pamilya, magandang umaga po sa inyo. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula po sa Kawikaan 23:12. Ihilig mo ang iyong puso sa turo at ang inyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman. Good morning kay BP Ruth Soriano at Ruth. Good morning. Attorney Mel Roque, magandang umaga po sa inyo. Yan, mga kasama natin sa social media, magandang umaga po sa inyo. Sabi ni Adet, okay na po yung bate. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-22 sa buwan ng Oktubre 2025. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colobong, ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po. Miss Jackie Aquino, good morning po sa inyo. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.